Alam niyo ba na sa Pilipinas, libre ang testing at gamot para sa HIV? Since 2018 pa ho may batas na, no, Republic Act 11166 na sinasaad na libre ang testing all over the country, maraming tinatawag na HIV hubs at pati gamot. Kaya huwag kayong matatakot kasi yung gamot libre at ngayon lately nagdagdag pa ng case, no, ng reimbursement ang PhilHealth para dito. So, libre ho. Kung gusto niyo malaman kung saan niyo makakita itong mga hubs na ito for free testing and free treatment, ang tinatawag na antiretroviral medicines, no? Na i-refill lang ho ninyo buwan-buwan. So, walang dahilan kung bakit hindi dapat makainom ng gamot. Kung gusto niyo, ilalagay ho namin sa comment section. Okay? Yung link. Importante ho yung gamot. Bakit? Alam na niyo ba na mga taong living with HIV ay pwedeng mamuhay ng halos normal. At pati kami mga doktor, kahit mga pasyente ay may HIV at pooperahan kunyari namin, hindi rin kami tatatakot. Kasi alam namin na itong mga tao na ito, napakababa, halos wala ng trace ng virus sa kanilang dugo. Hindi na kami kailangan matakot or to even do yung mga precautions noon. Alam niyo na nag-aaral ako, intern, no? May mga pasyente kami, may HIV, na-operahan namin, no? Natalsikan pa nga ako ng dugo noon eh. Takot na takot kami. Kasi at that time, hindi pa talaga maganda ang gamot para sa HIV. So, double glove, dapat malaman ng lahat ng sa team na may HIV siya. At kung ayaw mo mag-scrub in, pwede. Ganun nakakatakot. Nowadays, what we do, syempre kailangan malaman ng doktor, no? Ang ginagawa namin, tinetest namin ng dugo ng pasyente. And if talagang trace na lang ang HIV at halos wala na, pwede na namin itrato na parang normal na pasyente na walang HIV. At alam nyo, marami kong pasyenteng ganito, no? Namumuhay ng normal. At naoperahan namin ng normal, wala akong takot, ako yung nagtitreat sa kanila, malapit, kasi ophthalmologist ako, malapit kami sa pasyente, di ba? Pero ang isang katangian itong mga pasyente na ito, ang tinatawag na may respeto at konsiderasyon sa kanilang mga partner. Pag-usapan din natin ito. Kasi, okay, pwede kang mag-testing ng maaga, tama. Pwede kayong maggamot, okay. Pwede kayong mag-edukasyon. Pero kung walang respeto at konsiderasyon sa mga partner sa buhay, ay kakalat at kakalat din. Naalala ko noon, no, sinestress ng DOH yung ABCDE. Hindi lang sa Pilipinas, pero sa ibang bansa. A is abstinence. Kung pwede, wag na kayo makipag-sex kung talagang hindi naman yung kasal. Hindi kayo kasal, hindi nyo talagang one kasintahan na mahal, no? Yung casual sex, abstinence na lang. Tapos, kung meron na kayong partner sa buhay, stick to one. B is be faithful. Kung talagang hindi kaya A and B, condom use. But then, that's not the only thing, di ba? Kung yun na lang ang gagamitin, hindi rin tayo pupunta sa talagang solusyon. D is do not do drugs, especially intravenous drugs. Do not share needles and drugs. And then, E is education. Okay? But, ang nakikita ko sa mga pasyente kong may HIV, living with HIV, na masaya at pwede sila mamuhay ng normal, yung be faithful ang ginagawa nila. At talagang gaganda ang buhay nila at they can live a normal life. Of course, diagnosis and medicine. Huwag kayong mahiya, harapin ninyo ang problema. Mas nakakatakot kung hindi nyo haharapin at mauwi sa AIDS. Malala na yon at pwede nyo ikamatay. Okay? Next, pag-usapan natin yung hindi masyadong magandang mga ginagawa na walang respeto at walang konsiderasyon sa kanilang mga partner. Anong pwedeng mangyari? May kwento na naman ako.